Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads. And for tonight's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. At unahin na nga nating pag-usapan ang tungkol dito sa kaganapan sa mga clones natin na kung saan ay nandirito po sila kanina sa studio po ng Itbulaga para po yan sa photoshoot. And inireveal na rin po ni Stephen JC sa kanyang naging live kanina yung magiging concert po ng mga clones by December 4. Kaya sana supportahan natin sila mga Kadabarkads. And also, pinakita din po ni Stephen JC yung kulitan ng mga clones natin, lalo na si Elvis Presley, si Matt Monroe, ang kukulit nila mga Kadabarkads. Samantalang si Ma'am Christina Ignacio naman mga Kadabarkads ay namigay po ng 10 ticket para po yan sa solo concert ni Jerome Ibardome by December 21. Tapos, meron na po siyang napili, 10 katao at ang good news, another ticket daw mga Kadabarkads. Sabi niya nga dito, good news, may 10 tao na po tayong napili. Another 10 tickets for Gen Ad, comments down your name and address. So kung gusto nyo po mga Kadabarkads na makakuha po ng libreng ticket, mag-comment na po kayo sa post ni Ma'am Christina Ignacio. Samantalang artista po ng GMA7 tumawid dito po sa TV5 para gumawa ng project. Sino yan? Walang iba kundi po si Ai de las Alas. At ang nakakatuwa dito, pinayagan po siya ng GMA7 kahit na nakakontrata po siya sa Sparkle Artist. Sabi nga po dito, bagong kapatid ang comedy queen at kapuso actress na si Ai de las Alas. Pinayagan siya ng GMA7 na tanggapin ang My Friend Eman, ang upcoming drama series ng TV5. Nagpapasalamat si Ai sa home studio niya dahil sa pagkakataong ibinigay sa kanyang makapag-explore at makatrabaho ang mga artista po ng ibang TV network. Isang drama action comedy ang My Friend Eman. Makakasama po ni Ai rito ang kapamilya star na si JMD Guzman at Shaina Magdayaw, pati na si Sid Lucero at Mitch Valdez. Ang Spring Films Crown Studio, Cornerstone Entertainment at MQuest ang mga producer po ng proyekto na mula sa direksyon ni Derek Cabrido. Naganap po ang story conference at look test ng mga artista ng My Friend Emma nitong Lunes, November 3, 2025. At nakatakda namang mag-umpisa ang taping nila by November 10 at mapapanood ito sa TV5 sa susunod po na taon. So nakakatuwa lang mga Kadabarkads, no? Kasi yung artista po ng GMA7 pwede nang tumawid sa TV5. Sana nga tapos na po ang network war. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin ang tungkol dito kay Anjo Eliana. So dahil panay po ang batikos at banat niya kay Tito Soto, eto at binanatan, binira din po siya mga Kadabarkads netong spokesperson po ni BBM. Walang iba kundi po si Yusik Claire Castro. So ano yung sinabi ni Yusik Castro sa kanya? Wala daw pong kredibilidad itong si Anjo Eliana. Grabe mga Kadabarkads, no? Nagbabangayan na talaga sila. Sabi nga dito, walang kredibilidad at nangangamoy DDS. Ito ang paglalarawan ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro sa dating aktor na si Anjo Eliana. Matapos nitong indamay sa kanyang pag-iingay sa social media si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Habang sinisiraan po si Senate President Vicente Tito Soto III. Ayon nga po kay Castro, walang anumang napatunayan daw itong si Eliana. Kaya walang dahilan para patulan siya ng Pangulo sa hirit nito na magpa-hair follicle test ito. Malinawan niya na mayroong nagmamando sa dating aktor para mag-ingay sa social media, lalo na nang sabihing ibigay na ang natirang huling 3 taong termino sa pangalawang Pangulo. Sino ka ba? Yan po ang tanong ni
Attorney Claire Castro, pinakita mo ang totoo mong kulay dahil gusto mong paupuin si VP Sara ngayon pa lang, nangangamoy DDS ka, Anjo. Wala kang kredibilidad. Sinabi ni Castro na ang pag-iingay ni Iliana ay bahagi ng plano ng kabilang kampo na naapektuhan na sa mga ginagawang investigasyon ng gobyerno sa katiwalian. Kapag anya na wala ang Pangulo sa pwesto ay hindi na matutuloy ang pag-iimbestiga sa mga mambabatas na iniimbestigahan sa katiwalian at makakaligtas sa pag-uusig at pagkakakulong. So ayan, si spokesperson Attorney Claire Castro naman, mga Kadaberkads, ang bumanat dito kay Anjo Iliana matapos niya pong banatan itong si Tito Soto ng paulit-ulit. Ngayon, si Claire Castro naman po, mga Kadaberkads, ang bumanat sa kanya. So ang daming galit sa kanya, mga Kadaberkads, lalo na po yung mga Daberkads talaga no na supporters po ng Itbulaga at supporters ng TBJ. Grabe, sobrang inis na inis sila ngayon dito kay Angeliana kasi nga po, walang utang na loob. Biruin niyo yun, 20 years po siya sa Itbulaga tapos wala man lang pong pakisama. 'Di ba? Ganto pa ang gagawin kay Tito Soto. Sinisiraan pa po si Tito Sen. Di lalong nagalit sa kanyang taong bayan. Lalo na yung mga Daberkads natin, napakalinaw naman pala ng agenda niya. Gusto niya lang palang magpakilala na siya ay ganap na isang DDS na daw, mga Kadaberkads. At plano pang tumakbo sa pagkasenador at kakalabanin niya daw po sa Senado. Magdedebate daw sila nitong si Tito Soto. So napakalinaw po ng agenda, mga Kadaberkads. So gusto niya lang talagang sirain si Tito Sen. Tapos gusto niyang maging senador, no, mga Kadaberkads. So ang pangit naman ng atake kasi itong si Angeliana, 'di ba? Pwede naman siyang maging DDS nang wala siyang tinatapakang iba or wala siyang sinisiraang iba. Hindi porket pabor si Tito Soto sa administrasyon ngayon, bibirahin niya ng bibirahin si Tito Soto. Kaya ang labas niya ngayon, mga Kadaberkads, wala pong utang na loob dito po sa TBJ at sa 20 years na pinagsamahan nila dito po sa Itbulaga. So meron mga nagsasabi sa comment section ng update natin na bakit hindi daw po ito kasuhan ni Tito Soto. Na siguro daw ay totoo kaya hindi po nagkakaso si Tito Sen na kesyo ganto, kesyo ganyan. Si Tito Soto, na unawaan ko po siya, mga Kadaberkad. Siguro gusto niya lang ng mapayapang buhay kasi nga naman dito sa politics sobrang gulo na. Tapos eto may mga kasuhan pang magaganap. Sobra-sobra ng kaguluhan yan, mga Kadaberkads. Knowing Tito Soto, may edad na po yan, hindi niyan pwedeng ma-stress pa. Siguro yun lang talaga yung choice niya, mga Kadaberkads. Ayaw niya makipagtalo, ayaw niya makipag-away, ayaw niya na pong lumaki yung gulo. Hindi naman ibig sabihin na kaya nananahimik, totoo. May mga bagay lang talaga na mas mainam pa na maging tahimik kaysa makipagbardagulan sa mundo ng social media. Kayo ba, mga Kadaberkads, anong gusto ninyo, magkaso si Tito Soto or hayaan na lamang po ito? Please comment down below.